Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy natin minomonitor ang mga sistema na maaring mabuo sa paligid ng bansa, merong manggagaling sa kanluran at meron din sa may timog silangan ng ating teritoryo. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon pa rin ang pangunahing nakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Ibig sabihin, mas maraming basang hangin at makakapal na ulap ang patuloy na hinihila papasok sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon, kaya mas mataas ang posibilidad ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang lalawigan. Sa ganitong setup, hindi kailangan ng direktang pagtama ng isang malakas na bagyo sa kalupaan para maging seryoso ang lagay ng panahon. Sapat na ang malakas na southwest monsoon para magdala ng makulimlim na kalangitan, mga bugso ng ulan at mga thunderstorm na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na sensitibo sa tuloy-tuloy at minsan ay malalakas na buhos. Para sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, hindi lang ito simpleng maulap na langit o paminsan-minsang ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate to at times heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga lugar na mababa ang kinalalagyan, sa mga komunidad na malapit sa ilog, at sa mga paanan ng bundok o gilid ng matataas na bahagi ng lupa. Kaya para sa mga nasa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales, mahalagang manatiling alerto dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang pinakamalakas na ulan sa buong araw, pwedeng sapat ang ilang oras ng malakas na buhos para magdulot ng seryosong problema. Sa Ilocos Region, mahalagang tandaan na ang southwest monsoon ay may kakayahang magdala ng makapal at basang ulap mula sa karagatan. Kaya kahit may mga oras na tila bahagyang humihina ang ulan, hindi ito otomatikong nangangahulugang tapos na ang masamang panahon para sa buong araw. Kung nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, posible pa ring sumunod ang panibagong pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na oras. Sa Zambales naman, hindi rin dapat maliitin ang epekto ng southwest monsoon dahil ang lokasyon nito sa kanlurang bahagi ng Luzon ang dahilan kung bakit mas lantad ito sa hanging may dalang moisture. Sa ganitong panahon, mahalaga ang pag-iingat lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Sa Batanes at Babuyan Islands, mas kailangan ding maging maingat dahil bukod sa maulan, mas magalaw din ang lagay ng dagat sa mga susunod na oras at araw. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa mas simpleng paliwanag, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, may init at tila tahimik ang lagay ng panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas din ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Ang ibig sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto sa bawat lungsod at bayan. May mga lugar na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na lugar naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm sa loob lamang ng maikling panahon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, pareho rin ang mahalagang paalala. Kahit hindi kabilang sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ang isang lugar, hindi ibig sabihin nito na ligtas na ito sa biglaang sama ng panahon. Dahil localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan sa maraming bahagi, may mga lugar na maaaring hindi makaranas ng ulan sa umaga pero biglang magkaroon ng thunderstorm sa hapon. Kaya kung mapapansin ninyo na mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, iyan ay mga senyales na pwedeng may mabuo na namang thunderstorm sa inyong lugar. Sa ganitong sitwasyon, laging pinakamainam ang maagang pag-iingat, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa sapa o ilog, at sa mga lugar na may kasaysayan ng mabilisang pagbaha. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin na magmumula sa south hanggang southwest. Ang coastal waters dito ay moderate to rough
na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 3.1 meters. Meaning, hindi tahimik ang lagay ng dagat sa bahaging ito at pwedeng maging alanganin para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda, lalo na kung sasabay ang pagbugso ng hangin at ang pabago-bagong lagay ng kalangitan. Kaya kung may planong pumalaot sa Northern Luzon, makabubuting maging mas maingat at obserbahan ang aktual na lagay ng dagat bago bumiyahe. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate at magmumula sa southeast hanggang southwest. Ang coastal waters naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito indikasyon ng pinakamasamang kondisyon sa dagat, pero hindi pa rin ito dahilan para maging pabaya. Kahit hindi sobrang taas ng alon sa general forecast, pwede pa ring biglang magbago ang tunay na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbugso ng hangin. Kung titingnan naman natin ang extremes of temperature and relative humidity para sa 24-hour period, ang minimum temperature na naitala ay 27.7 degrees Celsius bandang 6:30 in the morning, habang ang maximum temperature ay umabot sa 32.4 degrees Celsius bandang 3 o'clock in the afternoon. Sa relative humidity naman, ang minimum ay 58% bandang 2 o'clock in the afternoon, habang ang maximum ay 87% bandang 5 o'clock in the morning. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay mataas na agad ang halumigmig sa hangin at habang lumalalim ang init sa maghapon ay nananatiling mabigat ang pakiramdam ng panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa atmosphere ay isa sa mga dahilan kung bakit pwedeng mas madaling mabuo ang localized thunderstorms sa maraming bahagi ng bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone threat potential sa mas malawak na outlook. Para sa week 1 mula ngayong araw hanggang June 14, may isang TC-like vortex o TCLV1 na malamang na mabuo sa northwestern section ng PMD na may low to moderate chance of tropical cyclone development. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong may panibagong sistemang posibleng mabuo sa hilagang kanlurang bahagi ng ating paligid. Sa puntong ito, hindi pa ito nangangahulugang tiyak na tatawid o tatama agad sa bansa, pero sapat ang senyales para sabihin na kailangan itong bantayan sa mga susunod na araw. Sa usaping tropical development, ang ganitong mga sistema ay pwedeng magkaroon ng impluensya sa mas malawak na daloy ng hangin, lalo na kung ito ay lilitaw sa bahaging may direktang koneksyon sa umiiral na southwest monsoon. Para naman sa week 2 mula June 15 hanggang June 21, ipinapakita ng forecast na dalawang TC-like vortex ang posibleng mabuo sa PMD na may low likelihood of tropical cyclone development. Ang TCLV2 ay posibleng mabuo sa may southern China area, habang ang TCLV3 naman ay inaasahang lilitaw sa southeastern part ng PAR sa week 2. Ibig sabihin, sa mas malawak na pananaw, hindi lang isa kundi dalawang posibleng development ang binabantayan sa mga susunod na araw. Kung sisilipin natin ito gamit ang ibang weather model, ang low pressure na mabubuo sa hilagang parte ng bansa ay hindi inaasahang maglalandfall, pero posible nitong hilahin ang southwest monsoon. Samantala, ang bagyo o sistemang posibleng manggaling sa silangan ay mas mataas ang chance ng developing batay sa long-range forecast. Pero sa ngayon, hindi pa sigurado kung ito ay tatama sa kalupaan o magre-recurve. Iyan ang isa sa pinakamahalagang paalala sa kasalukuyang outlook. May mga senyales ng posibleng development sa silangan, pero hindi pa sapat ang kasalukuyang datos para sabihing tiyak na tiyak ang magiging direksyon at magiging lakas nito.